Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Amen. Maganda po, church. Good morning. God is good. And all the time, that's good. Sige po, magandang ka po sa lahat po ng mga kapatiran din na sa ngayon ay magjo-join through online. Tunay nga po na ang ating Diyos na ating pong sasambahin ay buhay, makapangyarihan at punong-puno ng habag at grasya. Amen po ba? Sige po, palagpakan po natin ang ating Panginoon Diyos, ang kanyang banal na presensya. Tumakan ito. Amen. Hallelujah. Tip po, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, all glory, honor, praises, thanksgiving, adoration, Father, belongs to you alone, for you are worthy to be praised. For you are God, Almighty God, all-powerful God, everlasting Father. You are immutable, you never change. You remain the same yesterday, today, and forever. Father, we just want to thank you and praise you for your grace is always sufficient and your power is made perfect to our weaknesses. Thank you, Father. Thank you, Lord, for all the blessings na amin pong natanggap sa buong linggo, Diyos. Heads of protection, divine providence, guidance and direction of the Holy Spirit. Tunay nga, Panginoon, that apart from you, we can do nothing. That in you, Lord, we have everything, O Lord Jesus. We thank you, Lord, for your word that give us the comfort, the joy, the strength, the guidance, and direction to live holy, acceptable, upright to your sight every day. Panginoon, sa umagang ito, ano man po, O Diyos, na nakatago sa aming mga puso, makarumihan, mga kasalanan. Pinanghawakan po namin, Ama, ang iyong pangako at mga salita that if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Ano man po mga kayabangan sa aming mga puso, pagmamalaki, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, self-centeredness, mga bagay na nagiging Diyos-Diyosan ng aming mga puso, worries, anxieties, Father, doubt sa iyong mga salita, forgive us. And just want to thank you and praise you, Lord, for the blood of Jesus that cleanses us from all our iniquities, na siyang nagbayad ng lahat ng kaparusahan ng aming po mga kasalanan. And we have the assurance, Lord, na kami, Panginoon Diyos, ay magmamana ng buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ng grasya na binigay niyo po sa amin upang mabuksan ang aming mga puso at isipan na manampalataya lamang sa iyo, Panginoong Hesus.
Thank you, Lord, for the forgiveness of our sins. At sa umagang ito, Lord, we invite the presence of the Holy Spirit. Punuin niyo po ng iyong glory ang lugar na ito. Malayang kumilos ang banal na Espiritu, mangusap sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama, sa iyong salita na mahayag sa umagang ito. Lord, we just pray na bumukas ang aming pong spiritual na mata na patuloy namin makita ang iyong kabanalan, ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan at pag-ibig. At makita po namin ang aming sarili na patuloy na hindi po makakaabot sa iyong pong kalawalhatian, Father. Kaya Lord, ang lahat po ng glory, ang lahat po ng pasalamat, ang lahat ng pagdakila, pagluwalhati ay tanging sa iyo lamang. This is our prayer in the mighty name of your Son, our Lord, our Savior. In Jesus Christ's name we pray. Amen at amen. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Truly, God is good. Amen. Umikot po muna tayo at magbatian at patuloy nating awitan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. May our homes be filled with dancing. May our hearts be filled with joy. May injustice bow to Jesus. As the people turn to pray, from the mountains to the valleys, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear our singing. Fills the air, fills the air. May the light shine in the darkness as we walk before the cross. Before the cross, may your glory fills the whole earth. As the water over the seas, from the mountains to the valleys, hear our praises rise to you. From the heavens through the nations, hear our singing. Fills the air, the mountains. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. From the mountains through the valleys, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear our singing. Fills the air from the mountains to the valleys. Hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear our singing. Fills the air, fills the air. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, brings me to my knees. Oh, you might know you, Jesus. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Oh, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, brings me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings. Come live in
For those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. We worship you, Lord. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Oh, I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you, Lord. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. We give you glory, Father. We will worship you in spirit and in truth, O God. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake.
give you my heart, I give you my soul. I give you my heart, I give you my soul. I give you my heart, I give you my soul. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hallelujah, Lord. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, yung mga bata, kayo po ay may Sunday school ngayon. Kayo po ay nanyahan na po ni Brother Kenneth sa conference room. Sige po, ngayon po tayo po ay nadako na po sa isang mahalagang gawain, ang pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Handa na ho ba kayo na mataniman ng salita ng Diyos? Amen. Sige po. Sige po, ipanalangin po natin ang ating pong pastor. Ilihans po natin ang ating kamay pang dumali po ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Sige po. Hallelujah. Heavenly Father, you are the source of wisdom, understanding. Kaya sa inyo po namin ipinagkakatiwala sa oras na ito ang aming pong pastor na magiging instrumento upang ang iyong mensahe ay mahayag sa umagang ito. We just believe, Lord, that your word will not return void, but will accomplish the purpose in which you have sent it. You have said, man does not live alone on bread alone, but in every word that comes out to your mouth. Kaya, Lord, bigyan niyo po kami ng ibayong karunungan at katalinuhan upang ang iyong salita sa umagang ito ay matanim sa matabang lupa. To glorify your name, to accomplish your purpose sa aming pong buhay. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon Diyos sa ating buhay ng ating pastor. Praise God. Hallelujah. Naririnig niyo po ako sa likod? Praise God. Nag-i-echo lang ng kaunti, no? I hope na kayo po'y nasa magandang kalagayan at patuloy po ang prayer natin na tayo po'y ingatan ng Panginoong Diyos dahil mamaya po meron po tayong couples night na gagawin at ako po'y umaasa na sana po'y makapunta tayo mamaya roon po. Maganda po ang message na i-deliver po ng Pangulo ng Marikina Valley Christian Workers and Ministers Association. Si Pastor Noel Camo po ang ating guest speaker mamayang gabi. Bakit ba natin pinagdiriwang ang Couples Night? At ano ho ba ang kahalagahan ng February 14? Ano po? Dahil magba-Valentine's Day. Pastor, nasa Biblia po ba yon? Kung sa Biblia po, wala pong tinatawag tayong espesipikong day na kung saan po sineselebra ang araw ng mga puso. Pero gaya ho ng sinasabi ni Pablo, ang sabi po ni Pablo dun sa mga taga-Korinto, in the book of 1 Corinthians, chapter 13, verse 4, nandun ho yung pinakamagandang pag-ibig, ano ho, yung kahulugan ng pag-ibig na tinutukoy ng Diyos. Kasi po ang pag-ibig, pag pinag-aralan natin, may tatlong uri po. Meron tayong tinatawag na eros, meron pong tinatawag na phileo, at saka po yung agape. Yung eros na pag-ibig po ng mag-asawa. Pwedeng mawala yan, pwede pong magkahiwalay. Pwede pong ang mister makakuha ng iba. Kaya ang eros kind of love,
hindi ho nananatili yan. Hanggang mundo lang ho yan. Yung isa ho, yung Pileo, para sa mga magkakapatid. Pero ako naniniwala, minsan ang mga magkakapatid, nagdidimandahan pa nga, no, ho, kahit na meron pong Pileo kind of love o meron pag-ibig po magkakapatid, minsan nga ho, nagkakahablahan pa ho sa korte. Pero yung tinatawag nating unconditional love po o agape, yan po yung nanggagaling sa Diyos. At yan po yung dinefine ni Pablo doon po sa unang Korinto 13:4. Love is patient, love is kind, it does not envy, it is not proud, it is not easily angered, it keeps no records of wrong, love does not delight in evil, but it rejoices in the truth, it always protects, it always perseveres, it always trusts, and it always hopes. Pag ganun ho yung basihan ng pag-ibig natin, maka-Diyos na pag-ibig po yun. Hindi po natin sinasabi na huwag tayong umibig in the eros way of love. Ang mag-asawa ho talaga, pag sila po'y nakasal, kabahagi po yung pagtatalik. Yun po yung tinatawag nating eros. At hindi ho masama ho yun. Regalo nga ho ng Diyos sa mag-asawa yun. May phileo kind of love na magkapatid po, no? Na talagang pag inapi yung isang kapatid mo, lalo na sa laman, naalala ko po dati, lulusob yung kapatid mo rin, ano ho? Ayaw niya kasing naaapi. Pero yung pag-ibig ng Diyos na dinemonstrate po sa atin, yung sinasabi po sa 1:3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Grabing pag-ibig, ano ho? Yung sanlibutan, kaaway nga ng Diyos ang sanlibutan, mga kapatid Pero gusto ng Diyos maligtas ang sanlibutan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Yung kaisa-isa. When I was reading the book of Genesis, pinakita doon, si Abraham po, inialay niya yung kanyang anak. And this shows a lot of things in the future. Kaya ako naniniwala, ang Biblia ay totoo Pinakikita sa istorya na yon, na inialay ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. At pinapakita roon yung darating na pag-ibig na mangyayari na yung isang amang Diyos mag-aalay ng kanyang sariling anak. At itong sariling anak niya na ito, ang sino mang manampalataya sa kanya hindi na po mapapahamak, kundi magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Napansin niyo po yung atin pong mga pinag-aaralan, kalinsabay nung tema natin, krus ni Jesus. Puro kabanalan for the first 3 months, yung first quarter natin. Pero ayoko pong ibigay palagi yung mga aral na positibo. Kabanalan ng dila, kabanalan ng puso, kabanalang sang-ayon kay Kristo. Palagi niyong napapansin po yung salitang kabanalan. Ngayon po umaga na ito, ipipreach po natin yung pong negative aspect naman. Ano ho ba yung makasinlibutang pag-ibig? Kasi ito po'y kabaliktaran ng kabanalan. Kabaliktaran po. At gaya ng akin pong sinasabi sa inyo, ang sanlibutan po kaaway ng Diyos at ang Diyos po ay kaaway ang sanlibutan. Hindi ho po pwede yan na magkaisa. Tatandaan nyo palagi sa puso nyo yan. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos, huwag tayong umibig sa sanlibutan. Sapagkat ang mga nasa ng laman, ang mga nasa ng mata, ang pagmamataas ng sanlibutan na ito, hindi nanggagaling po sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yan po sinasaad po dito po sa aklat ng unang Juan 15 hanggang 16. Sabi po ng 1 John chapter 2 verse 15 to 16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nga nasa sanlibutan, sapagkat ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. At ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kung hindi po sa sanlibutan. Tayo po ay yumuko. Ama naming makapangyarihan, ikaw po ang hari ng sanlibutan. Ang lahat, Panginoong Diyos, ng aming ginagawa ay nasa sa ilalim ng iyong kalooban. Kaya, Panginoong Ama, maging ang aming pagdidesisyon, ang amin pong nilalakaran, ang lahat po ng amin pong tinatanggap, ay nakukuha namin, Panginoon, sa pamagitan ng habag at ng inyo pong biyaya.
Marami kaming mga pagkukulang, nagkakamali kami, nagkakasala, hindi kami nakakaabot sa iyong kalwalhatian. Sa umaga na ito, hinihiling po namin na linisin niyo po ang aming puso at maging karapat-dapat kami sa pamagitan ng ginawa po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na siya po ay nagtigis ng dugo at ang lahat ng aming kasalanan ay tinubos niya sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Ama. Turuan niyo po kami na ang pag-ibig po sa sanlibutan na ito ay kabaliktaran po ng kabanalang tinuturo ninyo at nawa po maitanim po sa lahat ng mga nakikinig ngayong umaga na ito ang lahat ng mga binhi na ito na mamumunga po 163 beses. Salamat, Ama. Ang pinakamataas na papurit pagkilala sa inyo ay binabalik namin po sa inyo sa banal po na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Marami pong magse-celebrate ng Valentine's Day. Tayo nga ho, napaaga-aga, mamaya na celebration natin. Ano ho? Ako po ay naninindigan, wala sa Bible yan. Pero hindi ho nangangahulugan na hindi ho tayo pwedeng magkatipon. Pwede ho magkatipon. And hindi ho yung pagsiselebra sa dating pananampalataya natin ang ating binibigyan ng kahulugan rito. Ang binibigyan natin ng kahulugan dito, yung pong pag-ibig ho na tinuturo ng Diyos, yung pag-ibig po na makadiyos. Amen po ba? Kaya po dito sa mga talata ng Biblia, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nangasa sanlibutan. Opposite ng kabanalan, kapag ang tao, mahal na mahal niya po yung mundo na ito, hindi niya ho ma-forgo po yung tatlong sinasabi rito. Unang-una, yung pong pagnanasa sa laman. Amen po ba? Ano ho ba yung pagnanasa sa laman? Kaya hindi ho na i-forgo yan. Kasi we were born as sinners. Tayo po depraved and morally decadent. Ibig sabihin po nun, wala kang magagawang mabuti. Minsan po, sinabi sa akin ng mga dati kong kasamahan sa dating pananampalataya, bumalik ka na. Dito may libreng merienda kami. Meron kaming libreng dialysis. May libreng ospital. Pag nag-aaral ka rito, mga anak mo, lahat libre. Praise God. Napakaganda ng mga mabubuting ginagawa ninyo. Pero huwag niyong kakalimutan yung Isaiah 64:6. Huwag niyong kakalimutan yun. Huwag tayong magpapadala na porke magaganda at mabubuti yung ginagawa sa Diyos na dapat ninyong alamin, sabi po ng Isaiah 64:6, na ang inyong mabubuting gawa ay kahalintulad lamang ng maruming basahan sa Diyos. When I was talking to this former brother ko dun sa dating pananampalataya, no? Sabi kong ganun sa kanya, bakit wala na yung debate? Ika kasi hindi naman magaling masyadong magdebate yung pumalit magagalit yon, sabi kong ganun, kasi tinuruan tayo makipagdebate dati. Memorizein natin yung Biblia. Tapos bawal na debate. Oo, ang ginagawa namin yan, puro mabubuting gawa para maligtas tayo. Kahit na anong mabuting gawa ho, hindi aabot po sa kalawalhatian ng Diyos. Kaya nga tinuturuan po tayo, no? Yung pong sinasabi rito, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, minsan po makakita yung mata natin, ano ho? Diyan ho nagsisimula yung pag-iimbot sa mata. Abangan nyo po sa Wednesday po yung ating tatalakayin, ano ho? Kabanalan ng mata. Puso ang inuna, sumunod po yung dila, ito po yung ikatlong pinakamarumi ho sa katawan ng tao. Bakit kailangan maging banal ang mata? Kasi may makita lang ho yung mata. Ano ho? Ito po, modern day sa atin pong social media. May makita lang yung mata ninyo roon na pwedeng pag-imbutan. Minsan ho, nagkakaroon tayo ng point of comparison po. Kasi po, makasalanan talaga mata. Wala hong remedyo ang mata. Except tanggapin natin ho si Kristo bilang Panginoon natin tagapagligtas. Ang mga mata ho, mga kapatid, mahalay po yan. Ang sabi nga ng Bible po sino man tumingin sa kanyang mata na mayroong pagnanasa sa isang babae, nangalon niya na sa pamamagitan ng kanyang puso. At ako po mismo bilang pastor magpapatotoo, kahit pastor po ako, naglalaro ho yung mata ko pag nakakakita po ako ng mga bagay na pwede pong matukso. Kaya I always make sure, nire-rebuke ko po yung aking mata. Lord, nakatingin na naman ako, nagnasa yung mata ko. I cannot hide it from you, Lord. Kina-cast out ko po, Lord, ang mga masasamang paningin na ito.
na sana po magpasailalim po ang mga mata na ito, Panginoon, sa pamagitan ng pag-ibig po ninyo. Alam niyo mga kapatid, yung pong mga mata natin, lalo na sa mga kabataan, pag hindi natin i-guard yan, gustong-gusto ng mata na ito manood ho ng mga malalaswa. Minsan ipapakita ni Lord yan at mararamdaman ninyo. No? Kung tayo po namumuhay pa sa ganon, may pag-asa pa, tumalikod tayo. Pero minsan yung pagnanasa mo na ganon, kapatid, yung mga babae palang nakikita mo na yun, nag-suicide na pala yan, kapatid, nagpakamatay na po yan dahil yun yung trabaho po nila. Tapos ikaw nagnanasa yung puso mo, nandun pa rin po yung desire mo, nandoon pa rin po yung mga gusto mong kalakari na kasamaan, yung pala yung babaeng pinapanood nyo na yun, na malaswa nagpakamatay na pala yun. Matagal na palang wala ho yun. Bakit ho? Dahil sa kanyang ginawa na yun, nagsisisi siya, nagpatiwakal pala. May transferring spirit yan, kapatid. Kaya nga tinuturuan tayo alang-alang sa pag-ibig ng Diyos. Lahat ho ng pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at saka po yung pagmamalaki po ng buhay na ito, hindi po nagmumula po sa Ama, kundi sa sanlibutan. At very clear po, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kaya ngayon title po natin, makasanlibutang pag-ibig. Opposite po yun ng unang Korinto 13:4 hanggang 7. Yung sinabi ko na hong katangian lahat ng pag-ibig. Ano-ano ho itong mga makasanlibutang pag-ibig na ito? Isahin ho natin ngayon. Number 1, pagka nandun pa rin ho sa loob ng church, yun pong pagkainggit at pag-aaway-away, sabi po ng unang Korinto 3:3, napakalinaw mga kapatid. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ano yung sinasabi kanina? Huwag nga kayong umibig sa sanlibutan na ito, sapagkat ang sino man na umiibig sa sanlibutan na ito, hindi umiibig sa Ama. At hayag po, ano po yung pag-ibig sa sanlibutan? Yung pagnanasa ng laman. Lust of the flesh. Ayan nga yung sinasabi sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. It's a form of lust. Ang inyong pag-iinggitan at pag-away-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay kayo ayon sa laman. We used to live in this kind of life. Dumating ang panahon, maski nasa loob tayo ng church, nandyan po yung inggitan, nandyan po yung pag-aaway-away, pero we are not getting any younger. Tumatanda ho tayo, patuloy tayong nagbababad sa Biblia, at nakikita natin ngayon yung kapangyarihan ng Diyos na binabago tayo day by day, At lahat ng mga elemento na ito, naiinggit ako dun sa nakikita ko sa social media. Alam niyo po ang social media, hindi niyo pwedeng kontrolin kung ano po ang gusto ninyong ilagay diyan. Nagbibigay lang tayo ng paalaala here in the pulpit, na sana wag lust of the eyes, lust of the flesh, or pride of this world. Lalong-lalo na you have to guard your heart, Kasi minsan yung mga na-upload diyan nagiging koso ng pag-iinggitan, nagiging koso ng pag-aaway-away. Huwag kayong magagalit sa pastor. Minsan nadidetermine o nalalaman kung may kaaway kayo sa pamamagitan ng social media. Alam niyo po yung tinatawag na netiquette? Netiquette. Pagka nag-all caps kayo, sumisigaw yon. Kaya huwag kayo basta-bastang nag-chat ng all caps. Ibig sabihin, capital letters lahat, lalo na dun sa mga oldies natin dito. Ibig sabihin nun, galit kayo. Di ba minsan? Pastor, pwede bang magtanong? All caps halimbawa yung nilagay, Parang naisip ko, galit kaya yung kapatid sa akin? Yung pala, hindi niya po alam yung netiquette na tinatawag. Alam niyo po, yung pong lust of the eyes and lust of the flesh, modernized na ho ang kalaban ngayon. Pinapakita niya po through the social media. Tama nga ho sinasabi ni Daniel In the book of Daniel, chapter 12, verse 4, sa mga huling araw, ang mga masasamay lalong magpapakasama, ang mga mabubuti lalong magpapakabuti, at lalago ang kaalaman. Sino ba nakakaalam ho, magkakaroon ng email pagdating ng takdang panahon? Alam niyo po, nung ako po'y nasa elementarya, nung ako'y nanliligaw dati, pinapadala ko pa sa Koreo. At pag pinadala ko sa Koreo ho yun, siguro ihulog ko ng February 1 para makadating po dun sa crush ko ng February 14. Kasi po, medyo mabagal po ang Koreo natin.
Ngayon ho yata, nasunog na yung post office, ano ho? Kasi hindi na naman ho masyadong kailangan ho yung mga mail na ganyan ho eh. Sino ho nakaabot pa ng telegrama rito? Taas ang kamay. RCPI ho yata yun, ano ho? Yung mga telegrama nakalagay sa kulay pula. Yun ho yung pinakamabilis ho na pwede nyong masend. Ang mahal nun, di ba ho? Lalo na pagka may mga namatayan sa probinsya, tinetelegrama ho. Who would think na darating ang panahon, hindi na natin kailanganin yan dahil may email. Na dati ho, ang mahal-mahal ng long distance, na sinasabi natin, operator, paki-connect charge ba o collect? Naalala nyo pa ho yun? Charge ba o collect? Icha-charge ba sa'yo o collect po? O ang tagal-tagal na, minsan 5 minutes, o tama na yan, gagalit magulang namin. Mahal ang long distance. Ngayon ho, unlimited, pwede niyong kausapin ho yung nasa abroad. Gayon din ho yung ginawa ho ng kalaban. Ang ginawa ho sa social media ngayon ho, in-infiltrate niya, pinasok niya. Ako po, galing sa buhay po ako na talaga, nagbabasa po ako ng malaswa, doon nga ako pinalaya ng Panginoon eh. Lahat ho ng mga malalaswa ho na mga, dati ho kasi wala pa naman mga talagang, mga dyaryo-dyaryo lang dati ho, nung naalala ko po, nung ako po high school, yan dyan yung Abante, nandyan po yung Tik-Tik, hindi ho ba? Alam naman natin ho yan eh. Galing tayo sa buhay na yon, tinatago ko lahat yon, may collection po ako noon. Pero bawal basahin yon pag nandyan yung mga magulang ninyo o kaya may mga kapatid kayo. Pero ngayon ho, ang internet ho, ayan, pwede nyong tignan, pwede nyong makita. And worse, hindi lang ho yung mga malalaswa, you have to guard your heart. Kasi sabi ni Pablo dito sa iglesia ng mga taga-Korinto, nananaig pa sa atin yung laman. You have to be very happy for your brother or your brethren na halimbawa nakita nyo may achievement, wag nating kaiinggitan kapatid, lalo na in the social media. At kayo naman ho, when you upload something in the social media, hindi nyo kontrolado pag-iisip ng lahat ng tao. May matutuwa, can we say amen? Meron din namang maiinggit. Can we say amen? Totoo yun eh. May maaasar sa inyo at may matutuwa talaga sa lahat ng ina-upload natin. Kaya wag ho kayo magagalit. Pag may nag-comment ng negative po, tanggapin nyo po yun. Kasi nag-post po tayo eh. Tinuturuan ho tayo, nakakita kayo, so, nagiging successful yung kapatid. You have to be very happy for that, brethren. Pagkakainggitan, pag-aaway-away. Dati bulong-bulungan lang away ngayon. Ngayon ho, sa story na nang ina-upload po, paparinggan ka. Sinabi ko na, magbayad ka ng utang mo, tapos makikakita na naman kayo minsan sa newsfeed po eh. Di ba sabi nga nung mga ibang mga kasamaan kong pastor, ang social media ho, dapat pinapatay na natin ho, paminsan-minsan na lang, kasi napaka-toxic po pag hindi nyo i-guard yung puso ninyo. Napaka-toxic po. Hindi nyo ba napapansin mga kapatid? Hindi lang pinanggagalingan ng inggitan, ng pag-aaway-away, nagiging Diyos-Diyosan yan. Sabi po ng isang pinakikinggan kong pastor, no, si Reverend Paul Washer, sukatin ninyo yung screen time ninyo dito po sa cellphone at yung pong prayer time ninyo, makikita nyo pag-ibig nyo sa Diyos. What is your average screen time? 9 hours? Ano ang average na prayer mo? 5 minutes? Doon mo makikita pag-ibig mo sa Diyos. Can we all say amen? Totoo po yun, kapatid. Kaya hindi lang o pinanggagalingan ng pagkakainggitan, pag-aaway-away. Ano pong tinuturo sa atin ni Pablo? Ano pong tinuturo sa atin? Let us be happy for the success of others. Pagka nagiging source na ng pag-aaway-away, cut it off kahit totoo. Mare, may babalita ako sa iyo. I-cut nyo na ho kahit totoo yan. Hindi ako interesado. Hayaan mo na lang iba makaalam, pero sa akin, ayoko na. Kasi, pati ho ito, pag-aaralan natin, kabanalan ng tenga ho eh. Pagkatapos po ng March, makikita nyo po, pati yung paa, pati yung kamay, pati yung mata, tenga, dila, puso. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Matthew chapter 12, verse 34. Kaya, minamumuo pa ho bang pagkainggit o pag-aaway-away? Pagka ho yan, pinasailalim natin kay Kristo, totoo po ito, no? Walang harong biro po ito. Talaga pong you will be happy for the success of others. Can we say amen? Sa Marbal po, yan ang gusto ko ma-develop sana ho eh. Yung pong hindi po nag-aagawan ng mga miyembro. Minsan ho, naaano po ako talaga eh, nadidishearten po ako. May mga pastor nag-aaway. Bakit ho?
kinonvince lahat ng mga miyembro ho lumipat sa kanila. Nagalit ho, nilusob po ng isang pastor. Kasama pa ho ba yung pagkakainggitan ng ganyan? Hindi po ba dapat maging masaya po tayo kung halimbawa po yung dati nating kapatid lumalago na sa ibang church? Yung pong pag-aaway-away, bubulungan pa natin. Kapatid, dito na kayo sa amin dahil hindi totoo yung church na yan, hindi totoo yung pastor na yan. I don't believe nagmamature kayo doon sa church na yan pag ganyan pa rin ang laman ng puso ninyo. You should be an encourager. You should strengthen. You should give comfort to other people. Ako po, kung may mga kapatid ho, lumipat na at nakikita ko po na be-bless po sila, kailangan sundan nun sinasabi po ng Diyos Hindi na tayo maiinggit hindi na tayo mag-aaway-away doon. And if they are blessed, we are so much blessed with the love of God. Can we say amen? Pangalawa ho, ano pa po yung sandaigdigan po o sanlibutan po na pag-ibig? Yung mapagmataas po sa kanyang katalinuhan. Sabi po ng unang Korinto 3:18 hanggang 19, huwag dayain inuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakala na siya'y matalino ayon sa sanlibutang ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. We are all vessels. Sisidlan, lalagyan. When you enter the church, ask God, I came here with nothing. Wala akong taglay na doktorado dito. Hindi ako abogado rito. Wala po akong doctorate of divinity o kaalaman sa Biblia. Pour out your spirit unto me, O Lord. Yun ang sabi ng Bible Kung may nag-aakalang siya'y matalino, ayon sa sanlibutang ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay siya na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, ginagamit niya ang katusuhan ng mga marurunong para sila po ay mabitag. Alam niyo ba, if you read thoroughly po in the book of 1 Corinthians chapter 1, doon po sa unang Korinto 1:26 hanggang 29, pinilingan ng Diyos ang mga walang kabuluhan sa mundo na ito. Ang sabi ni Pablo noon, nasa saan na ang mga matatalino? Nasaan na ang mga maharlika? Nasaan na po ang mga mararangya? Wala Pagpasok nyo po sa langit, marami kayong mga makikita doon, drug addict, dati po na mga prostitute, mga kurap sa gobyerno, dahil nagsisi sila at na-realize po nila at binaba nila yung kanilang katalinuhan. Naalala ko tuloy si Nicodemo, is one of the best minds po, pinakamatalino po sa mga Pariseo. In fact, siya po yung umiipit kay Kristo Ito pong Pariseo na ito, ang pangalan niya ay Nicodemo. Siya po yung nagtanong, kanino ba dapat tayo magbayad ng buwis? Sa pamahalaan ba o sa Diyos? Nakita ni Kristo yung puso niya. Iipitin siya sa tanong Kaya sinabi ni Jesus po, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos. Ang nagtanong ho nun si Nicodemo, dumating yung pagkakataon, naisip ni Nicodemo, bakit napakahusay nitong taong to kung hindi siya sinasamahan ng Diyos? At doon na nga nabuo po yung John chapter 3. Lumapit po si Nicodemo at tinanong niya si Jesus, ano ba ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sinabi ng ating Panginoon Jesucristo direkto, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Misinterpret po ng marami pong mga nakikinig ngayon. Ang born again daw religion? Hindi. Ang pagiging born again po, proseso ng ikaw ipapanganak namang muli. Kaya po dun sa pagkakataon na yon, ibinaba ni Nicodemo yung kanyang karunungan, Lord, wala akong karunungan o katalinuhan ng mundong ito. Fill me up with your wisdom so that I may understand your salvation. Naligtas siya. Sabi po nung isa pong pastor sa akin, wala naman nakalagay sa Bible, paano mo naman nahusgahan na naligtas? Pero may action siyang pinakita. Bunga. Ano po yung bunga? Siya po yung kumuha ng katawan ni Kristo. At kasama niya po si Jose ng Arimatea. Hinugasan nila, nilagyan nila ng pabango. I don't think na hindi siya ligtas. Yung bangkay po ng isang tao na kinamumuhian nila dati, hinugasan niya, pinaliguan niya, nilagyan niya ho ng mga pabango kung hindi siya nagmamahal kay Jesus. Can you all say amen? Nasa Bible po yon. Kaya mga kapatid, we do not have monopoly of wisdom or knowledge. Kaya po yung mga ibang religious leader, yung mga sugo na nagsasabi,
Pagka nag-claim na yan, unang-una, ang huling sugo sa mga huling araw, ano na ho yan? Papahamak ho kayo niyan sa impyerno. Pag nag-claim na po, the only sensible preacher in the world. Wag na kapatid, ang tao tinataas mo eh. Di ho ba? Nakita ko po yung mga tao na yan, pagpasok sa church na, red carpet. Samantalang pare-pareho lang ho yung standard natin. Pare-pareho lang tayo na makasalanan. Pare-pareho lang tayo maiimpyerno. Pare-pareho lang ho tayo mga kapatid, na hindi aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po, walang superlative po, no, na ibibigay ka po na katangian niya. The most sensible preacher. Sugo sa mga huling araw, and worse, naku po, patawarin ka nawa ng Diyos. The anointed Son of God. Ibig sabihin po, siya na po si Kristo. Pagka ganyan naman yung pananampalataya ninyo at dyan po kayo naglagak, good luck sa inyo, goodbye po. Goodbye sa buhay na walang hanggan. Kaya magsuri po tayo. Alisin ninyo sa isipan ninyo na matalino ako, na doktorado ako, na abogado ako, na meron akong theological background. Ang hingiin nyo sa Diyos, Lord, punuan mo ako ng karunungan mo ngayon para maunawaan ko po ang aral tungkol sa kaligtasan. At anong sabi? Ang sabi po dito, kung may nag-aakalang siya'y matalino ayon sa sanlibutang ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay siya na marunong. Alam niyo ho ba, wala tayong monopoly ng karunungan sa mundo na ito o maski ho ng katalinuhan? Ako po, hindi ko po alam gumawa ng electric pan, kapatid. Pag nasira ho yung electric pan, tatawag kami talaga ho ng technician dyan. Hindi ko alam ho yan. Yung pagtutubero ho, lahat ba tayo marunong magtubero ho rito? Special skills po yan. Pag pumunta ka sa Australia, yan ang mga yumayaman po eh. Yung nagtutubero, electrician. Ako nga ho, natalamsikan lang ako ng kuryente, ayoko nang hawakan ho yung yung wire, kapatid. Nakikita ko mga electrician, makakapal yung kanilang mga pala dahil sanay sa kuryente yan mga kapatid eh. Yung umaakyat ng buko, kaya nyo ba yung katalinuhan nila na kumuha ng buko, bababa? Hindi naman natin kaya yun. Kahit na tayo ho nagtuturo pa bilang teacher, hindi natin kaya ho. At wala hong pinapakita ang Diyos dito na nasa sayo lang yung karunungan. Lahat ho may kanya-kanyang kaloob, pinakita po sa Biblia yan. Kaya huwag tayo masyadong mapagmataas. Ibig sabihin po niyan, wala ho yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano pong sabi ng pag-ibig? Love is patient, love is kind, it does not envy, it is not proud. Hindi ho mapagmataas. Kung tayo ho, katulad ng pinanggalingan ko po doon malalaman mo, kulto kulto. Alam niyo po kung bakit? Pag umalis ka, wala nang kaligtasan Lahat na nagtuturo na kapag ka hindi ka naging miyembro ng church nila, didiretso ka sa impyerno, kawawa kayong lahat. Mahal ko kayo, kaya ako sinasabi ito. Didiretso kayo sa dagat-dagatang apoy. Kahit na nasa bundok, kahit nasa probinsya ho, nagpangalan sila sa church. Halimbawa, God is alive, God is love, ang pangalan ng church nila. Peace of Harvest, Jesus is Lord. Pero nagkaroon sila ng personal na relasyon, ligtas sila. Baka kayo pa hindi maligtas, kapatid Dahil ang puso ninyo, one time kaya ayoko nang makinig masyado ho sa mga stories na dumadaan po, yung mga reels na ganyan Sabi po nung isang miyembro dun sa isang church na yan, mapunta nawa kayo sa impyerno, hindi nyo pinakinggan yung aming sugo Ganun ba yung attitude po? Sabi ng Panginoon Diyos, ang nais niya, lahat maligtas Sana, kung tunay kang pastor, sana ang puso mo, wala pong mapahamak sa impyerno, lahat tayo maligtas. Amen ba? Amen po ba? Gusto nyo ho ba yung kapitbahay nyo? Mapunta ka sa impyerno, hindi ka nakikinig sa Peace of Harvest Hindi ganun, kapatid. Tsinatsagaan natin hanggang sa kahuli-huli ang hiningan niya na sana ho, ma-convert siya, kapatid. Ma-convert siya at patuloy siyang tumanggap kay Jesus. Ikatlo, kapatid, sanlibutang pag-ibig, ang tigas-tigas ng puso. Tignan nyo po, meron po tayong tinatawag na kalungkutan buhat sa Diyos. At meron din naman tayong kalungkutan sa mundo. Yung kalungkutan sa mundo na ito, nawala yung pera ko. Hindi na ako mapopromote. Hindi kami nakabili ng bahay.
Naku, hindi kami nakaabot ng milyones. Nalulungkot ka kasi puro materialistic po yung kalungkutan mo. Pero ito ho, meron pong kalungkutan na sinasabi dito na buhat sa Diyos. Hindi po masama maging malungkot. At maganda nga ho yung sinasabi rito. I think sa kasunod na verse niyan, doon yung makikita yung paliwanag eh. Hindi ko lang nailagay po dito. But in the book of 2 Corinthians chapter 7 verse 12. Tignan natin dito sa 7:12. Ano-ano ba yung kalungkutan na makadiyos? Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Dito po sa 11. Tignan ninyo ang ibinubunga ng kalungkutan buhat sa Diyos. Godly sorrow ang tawag dito. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan. Yung integridad mahalaga, yung pala yung sorrowful, godly sorrow, ano? Maingat niya, pinangahawakan yung kanyang pangalan. Kasi nakakahiya naman, taglay-taglay ko yung tanda ni Jesus. Ako po member ng Feast of Harvest. Tapos masasalaula lang yung Diyos na aming sinasamba. Kaya ang sabi rito, tignan ninyo ang ibinubunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan. Nagagalit kayo sa mali. Kayo ho ba galit kayo sa mali? Hindi tayo galit sa nagkakamali, pero ayaw natin ng mali. Can we say amen? Ayaw natin ng katiwalian. Ganun po yung sinasabi ng Bible eh. Godly sorrow. Ano pa po? Nagkakaroon tayo ngayon, ng banal na pagkatakot. What is this reverent fear of the Lord? Yung galang. The beginning of wisdom is fear of the Lord. And understanding is the knowledge of the Holy One. Ano ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos? Nanginginig ka? Hindi ho. Ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos, ginagalang mo siya anumang bahagi ng iyong buhay. Wala nakakakita sa akin ngayon. Naririto po, pwede kong kupitan yung kaha. Ako kasi yung cashier. Pero Lord, ginagalang kita eh. Na may CCTV camera ka, kitang-kita niyo po ako. Minsan kasi natatakot ka lang gumawa ng masama, ayaw mo maging viral. Kasi meron talagang mga cellphones ngayon, meron talagang CCTV camera, pero kung wala yan, gagawin mo. Alam kasi ng Lord yung motibo ng puso natin eh. Pero, yung sinasabi rito, kung meron kayong banal na pagkatakot at nananabik kayo sa aking pagdating, are you so excited in the coming of the Lord Jesus Christ? Can we say amen? Ako po siguro dumating na ho ako sa punto ng buhay ko na nag-e-enjoy po akong kausap ang Diyos araw-araw. Pag matutulog po ako, uubusin ko lahat ng pasasalamat. Sa umaga ho kasi, doon ko pinapanalangin lahat ng mga may sakit, lahat kayo. Pagdating ho ng hapon po, wala akong ginagawa sa UST, uulitin ko ulit yung mga pinapaalala ni Lord. Pero para wag makalimutan, may prayer journal po ako, nakalagay mga pangalan niyo po. Pagdating ng gabi, pasasalamat lang lahat hanggang makatulog po ako. Enjoy po ako roon. Yun po yung time na nakahiga po ako, umiiyak ako sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa lahat ng biyaya. Unang-una, limbawa lang, yung paglabas ko ng bahay, nakita ko si kapatid Nanel. Nakita niya tuloy na nagdadaan ako sa Scout Reyes po. Sabi ko, kapatid, ba't ka napunta rito? Naglalalamove po ako. Baka sa susunod na deliver ko, sa bahay na ninyo. Pinasalamatan ko sa Diyos yun kasi natuwa talaga yung puso ko. Akala ko talagang bibisitahin ako ni kapatid Nanel eh. Pagka nakita ko po na itong kapatid na ito, nakakapag-dialysis siya, may provision sa Lord, I thank the Lord for the life of that brethren. Pag nakikita ko po ang mga anak ninyo, nakaka-graduate, napopromote, pinasasalamatan ko po sa Diyos. Minsan nga, natatawa na siguro pagka narinig ako, kasi sa loob po ng kwarto ko, kasama ko yung aso ko. Pagka wala akong tao, sinasabi ko po, yung aso ko po kung minsan, nakatingin sa akin ganun eh. Salamat din ho sa tikoy na kinain ko kanina. Kong hepatchoy para sa bawat isa, Salamat po doon po sa masarap na tubig na inom ko kanina. Maraming salamat po sa maintenance na gamot po. Pinapangalan ko, pati Losartan. Thank you po Lord sa 50 milligrams. Dahil biyaya mo yan para bumaba ang blood pressure namin. Tapos mga kapatid,
excited na naman ako sa susunod na gabi para magpasalamat sa Diyos habang patutulugin niya po ako. Gustong-gusto ko po na makipag-usap sa Diyos po. Dumating na ba sa punto ho na nananabik kayo sa pagdating ng Diyos at nagkakaroon kayo ng malasakit at hangarin na maparusahan ang lahat ng gumagawa ng mali? Pagka meron na kayo noong pong godly fear na tinatawag natin, o yung godly sorrow, naku anak, hindi maganda yung ginawa mo. Talagang hindi ko ito tolerate yan. Kasi you already have the godly sorrow Talagang pag gumawa ng mali po yung anak po ninyo, alagay naman po sa Revelations 3:19 po yan ang lahat ng minamahal ng Diyos ay kanyang dinidisiplina at kanyang pinapalo. Yun po, yung sinasabi nating pagmamatigas ng puso natin. Kung nandoon pa tayo sa pagtitiwala natin sa pag-ibig na makasanlibutan. Yung kalungkutang dulot ng mundo, kabaliktaran lahat nun. Yung gustong-gusto mo yung pinapalampas po, yung kasamaan ng anak mo, andyan na lahat. Yung hindi ka excited makipag-usap sa Diyos, 9 hours, excited ka sa Facebook, 5 minutes, ang bigat-bigat mong kausapin ng Diyos. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos, kaya pinapaalalahanan tayo. Baliktarin na natin yun. Sayang lang, paulit-ulit lang naman yung napapanood nyo dyan sa Facebook po, kapatid Baliktarin nyo po, patayin nyo muna. And spend. Kaya natin yung ganun yung enjoyment natin. Sana umabot tayo sa ganung punto, 9 hours of talking to the Lord, 5 minutes of Facebook. Can we all say amen? Kung hindi, wala nag-amen Can we say amen? Mahirap po kasi talaga yan, Sabi ko nga ngayon, mawala na lahat sa akin ngayon, wag lang yung cellphone kasi nandiyan ang communication. Amen? Napatay ko lang one time yan, nakita ko pagbukas ko, ang daming message ng mga pare. Ba't hindi mo ko pinapansin? Yung mga pare, yung mga boss namin sa UST. Ay, sorry po, pinatay ko ng sandali Kaya po yan mga kapatid, mahalaga yan. Sabi ko, kahit mawala na yung wallet ko, pero yung cellphone talaga, communications natin yan Nakakapag-prayer meeting kami sa umaga dahil sa cellphone. Can we say amen? Sa cellphone. Mabuting na gagawa po ang cellphone, pero marami rin pong masama. Ika-4, sanlibutang pag-ibig pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Ang tawagan ni Pablo dyan, mga taksil. You fool, ang sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay kinakaaway naman ng Diyos? Ang sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Lust of the eyes. Alam ko po ang mga ibang mga kabataan dito, it's a struggle. Galing po ako sa buhay na ganyan, kapatid. Kung minsan nga pastor na nga ako, natutokso pa rin yung mata ko sa mga naglalakad po mga babae. Alam ko po, hindi ako pwede magsinungaling sa Diyos. Yung mata ko Pero ire-rebuke nyo, kapatid, huwag nyo hayaang magpasasa yung mata sa mga mahahalay. Nauunawaan ng Diyos yan, nahulog ka, tumingin ka. Pero kapatid, may resistance. Hindi po yung, tanggapin ko na lang kasi yun ang gustong-gusto ng mata ko. Inire-rebuke nyo, Lord. At saka po yung godly sorrow, Lord, mali yung ginawa ko Alam ko, Lord, hindi ako makatulog. Minsan pag kami nagawa kong pagkakamali, hindi ako makapagpasalamat sa Diyos. Tinatouch ng Lord, hindi ka makakapagpasalamat sa akin dahil may nakatagong kasalanan sa puso mo. Kaya sasabihin ko lang, paakap, Lord. Yun ang sinasabi ko, akapin mo ako, Lord. Hindi ko kaya yung kasalanang taglay ko ngayon Tapos pag inakap ka ni Lord, kinabukasan ng gabi na naman thank you na naman, Lord, dito. Thank you, maraming salamat, maraming gano'n. Mangyayari po sa inyo kung tunay na nagmamahal kayo kay Lord. May panahon, hindi kayo makakapag-pray. Sasabihin nyo lang, akapin mo lang ako, Lord. Kasi hindi iaalaw ni Lord na magsalita ka hanggat hindi kanya kinakahabagan at binibigyan ng grasya para malinis po yung lahat ng ating nagawang kasalanan. Yung lust of the flesh po, ang tanda na natin. Ako po'y magsi-50 na, kapatid. Yung mga kasalanan ng kabataan ko, ayaw ko nang balikan. Anytime, pwede na akong kunin ng Lord Anytime. Ano ang nai-invest natin sa kaharian ng Diyos? Mga kabataan, lalong-lalo na kayo po, 16, 21, 25, darating ang time, pag na-reach nyo yung age namin, magsisisi kayo, bakit ba nilakaran ko? Nakakapakinig na ako ng bata ako.
Kami ho kasi nung na-born again kami, medyo matatanda na kami. Pero kayo na, lumaki kayo sa church, na born again kayo rito. Mas marami kayong pagkakataong tumanggap ng gantimpala sa Diyos. Amen ba yon? Kami pwede yung mga tira-tira na lang, ang tatanda na namin eh. Pero ang tinitiyak ko po sa inyo, lalo ng mga middle ages na tayo, gusto pa ba nung heart natin yung mga pagnanasa ng laman? Darating po sa age natin eh. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 12, alalahanin mo ang Diyos habang nasa puso nyo pa yung pagnanasa mo na sumiping sa asawa mo. Darating ang time, mawawala ho yan eh. Can we all say amen? Totoo ba ang Bible? Nagtataka na lang nga ho ako sa mga lolo na nakikita ko, napakahilig pa sa laman, 80 na eh. Baka ho atakihin ka niyan, kapatid. Amen ba yon? 90 years old, may kabit pa. Hindi ho sa biniblame ko, no? Mahal ko yung mga taong gayon, kaya sinasabi ko. Nakapanood ako one time eh, yung lolo ko, 5 yung kabit. Ginastify pa nung kanyang asawa. Eh, ika naman eh, bumabalik pa rin naman sa akin. Pagka ho mga edad na natin na ganito ho, eh, lubay-lubayan na natin yung laman, kapatid. Malapit na dumating si Jesus. Alam nyo, ang sanlibutan mapaparam. Anong sabi ng Bible? Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Kasama po sa word na yon, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bilang pangwakas, sabi, ang sanlibutan po, ayan, unang 1:17, mawawala po ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, sabihin nga ho natin, sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanpaman. Ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanpaman. There will be a grand reunion. Mga kapatid, magkikita-kita po tayo roon ha. Huwag kayong matakot. Pag tinawag na ho tayo ng Diyos, ang titiyakin po natin, lahat ng mga taga Peace of Harvest, magkikita-kita tayo sa langit. Amen po ba? Kung ako man ang mauna, halimbawa ho, makikiusap ako sa Diyos, doon tayo sa bandang paan ni Jesus. Can we say amen? Sabi po sa Bible eh, sino naman kayo para magsabi sa kaliwa o kanan ng Diyos, ano ho? Eh sabi nga ni Bishop Celso, kahit nandun ako doon sa pinakadulong-dulo at naaanggihan po kayo nung apoy ng impyerno, basta nasa langit pa rin, we can still say amen. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan po natin ng Diyos. Ama naming makapangyarihan, patuloy na nagpapasailalim po kami sa inyo pong banal na kalooban. Patuloy naming pinangahawakan po na ang inyong mga salita po ay mananatili, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanpaman. Ang lahat po ng mga binibigay ng sanlibutan na ito, ang nasa po ng laman, ang nasa po ng mata, at ang pagmamapuri po at pagmamataas ng mundong ito ay hindi po nanggagaling sa Ama, kundi nanggagaling po sa sanlibutan. At sino man nakikipagkaibigan sa sanlibutan, ay nagiging kaaway po ng Ama naming nasa langit. Nawa po, Panginoong Ama, patuloy na natutunan namin ang mga bagay po ng mga makabanal, bagaman ang aral na ito ay itinakda ninyo sa negatibong paraan, nawa po makita namin, Panginoong Ama, na ang pag-ibig ng sanlibutan na ito ay mapaparam, ngunit ang pag-ibig namin sa Diyos ay mananatili magpakailanpaman, Panginoong Ama. Sabi niyo po sa Bible, love the Lord with all your hearts, with all your minds, and with all your soul. Purihin ka, Panginoong Ama, ang pinakamataas po na pagdakil at pagsamba ay tanging sa iyo lamang po. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Thank you, Marley. Hello, hello. Hello, hello. Amen. Purihin po ang Panginoon dahil muli tayo po ay naturuan kung ano ang isang pag-ibig na makasanlibutan. Ngayon po tayo po ay nadako sa ating pong
paghahandog. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat for you are our great provider. You are our good shepherd and we shall not want. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga negosyo, trabaho ng bawat kapatiran na inyo pong pinagkalooban ng karunungan at katalinuhan sa paghawak, Panginoon Diyos, na maging mabuting steward ang bawat isa. Lord, maraming salamat sa pribileyo na amin pong maibalik ang pinaka-mainam na handog para po sa iyo pong kaluwalhatian. I just pray, Father, for wisdom, guidance, and direction of the Holy Spirit na ito, Lord, ay magamit po sa lalong ikalalago at ikatatag ng iyong gawain sa iglesyang ito. Lord, ibalik niyo po ng siksik-liglig ang bawat isa sa kanya pong pagkaloob. Thank you, Lord, for the spirit of generosity na inyo pong bibigay sa amin. This is our prayer, Father. In Jesus' name, Amen at Amen. Sige po, tayo po yung makaloob. In an open heart, in the sacrifice of praise, I'm singing your part in your holy place. I have been your mighty ways. I will remember your mercy, Lord, your faithfulness. Goodness and your love will follow me all the days of life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Always and forever. Amen. Sa ating pong mga magdiriwang, ng mga birthdays, ang wedding anniversary. Happy birthday, February 11, Brother Brian Yason. Parang ngayon yun ngayon. February 14, Happy Valentine's, Brother Angelo Absedi. Amen. Happy birthday. At si Brother Sheno Karski. Oh, sige po, bahala lang yung magbasa dyan. February 16. Happy birthday, Sister Fia Arellano. Happy birthday po. At February 17, Brother Nico San. Happy birthday. Happy anniversary, February 11, Pastor Max, Sister Jean. Happy anniversary po. Ilan na po? 26. Marapit na pong mag-gold. Konti na lang. Uy, February 14. Happy anniversary, Brother Glenn, Sister Aster Siasa. Ito, malapit na po ito. Lapit ng mag-gold anniversary. Wala na po. Sige po, lahat po ng mga nabanggit, punta po kayo sa harapan. Si Sister Archin, sige po, ilihans po natin yung ating mga kamay as signs na para po ang blessing dumaloy. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, malikha ng langit at ng lupa. Amin pong nagagalak at nagpapasalamat
sa buhay ng mga kapatid po namin na magdiriwang ng kanilang mga birthdays, mga karawan, magmula ngayon hanggang sa susunod na Sabado. Lord, you know all that their hearts desire. Just pray na kayo po ang tumugon at magkaloob nito, Panginoon. Dalangin namin ang kalusugan, kalakasan nila, provision, at higit sa lahat, Panginoon, yung spiritual na buhay na matatag at malago nagpapagamit sa inyong ubusan. Ganon din po, Lord, nagpapasalamat din po kami, nagpupuri sa buhay ng aming mga kapatid, Pastor Meg, Sister Jing, Brother Glenn, Sister si Hason, sa kanilang pang mga wedding anniversary. Maraming salamat po sapagkat sa simula ang iyong pong biyaya pagpala, ang kanila pong pagsasama, kayo po, Lord, ang nagpapala, nag-iingat, Panginoon Diyos. Dalangin po namin patuloy ng bigkis ng pag-ibig nagmumula sa iyo, Panginoong Hesus, patuloy na dumaloy po sa kanila. Patuloy na magamit niyo po sa inyo pong ubasan ng mga kapatid na ito. Ay Lord, nagpupuri po kayo, nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya pagpala, dumaloy, bumuhos sa kanilang sambahayan. Pagpalaan niyo po sila, Panginoon. This is our prayer in the mighty name of your Son, our Lord, our Savior, in Jesus Christ's name. Amen at amen. Sige po, happy birthday sa mga kapatid na nagdiriwang. Happy anniversary, wedding anniversary. Amen po. Ngayon po tayo po'y dadako sa ating pong mga announcement. Bible study po, patuloy po ito every Wednesday, 7 p.m. Prayer meeting po. Every day po yan, 5 o'clock ng madaling araw. Sa hapon, sa gabi, 8 o'clock every Friday, Saturday, and Monday ng gabi po. Amen. Sige po, mayroon po tayong couples fellowship po. Tinatawagan ko po si Pastor Megs para po sa detalye ng ating gagawin mamayang hapon. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Sa mga nag-register po sa ating couples night, February 11, tuloy na po yan. Ang call time po natin doon is 5:30 and then the program will start at 6 p.m. Ayan. Para wala hong ligaw, if you're coming from Marcos Highway going to Antipolo, sa gawing kanan po yung ating venue, yung King B Restaurant. Sa mismong LRT station, Masinag. Ayan po, dalawa po ang entrance niya na pwede hukan yung pasukan. Itong side na, balik muna tayo sa kabila. Ayan. Itong side na to, may papunta hong Pure Gold. Andun ho yung mga parking. Tapos next picture, please. Ayan po yung mismong King B. Sa loob po niyan, pagpasok ko niyan. Photo bomber yung truck eh. Tapos may isa pa. Tama, may isa pa yan. Wala na pala. So kung galing naman po kayo ng Masinag, yung unang U-turn slot sa Marcos Highway, doon na po kayo mag-U-turn para makarating po kayo doon sa King B Restaurant. Ulitin ko po, kung galing po kayo ng Masinag, galing ho ng tapat ho mismo kasi yan ng SM Masinag, yung unang U-turn slot, pabalik ng Masinag, yun ho yung inyong iti-take para makarating po kayo sa King B. Kung galing naman po kayo ng Santa Lucia, papuntang Antipolo, gawing kanan po iyan. At ang landmark nyo nga po, walang ligaw, yung SM, yung Masinag LRT Station. Yung bagong establishment po doon sa may Pure Gold, marami na home parking doon na pwede ninyong pagparadahan ng inyong dalang sasakyan. Tapos paalala po uli, today po yan, 6 p.m. to 9 p.m. Ang call time po natin is 5:30 for the registration. Doon po sa mga nag-confirm, ang registration fee po natin ay 350. Purihin ng Panginoon, bless po ang ating church, discounted na po iyan. Kasi po, laureate po yun eh. Nag-average po ng almost 500 or 600 po yung buong meals po natin. Pero, 350 lang po ang ating registration fee per person. So, pag couple ho kayo, 700 po yun. Ayan. Tapos, meron pa pong 2 slot. Sa mga couple na hindi pa po nagde-decide, mahirap po mag-date sa Feb 14, masyado marami.
Samantalahin na ho natin to. Makapag-fellowship po ang bawat isa. May 2 slots pa po kung gusto nyo pong sumama or inimbitahan po namin kayo. Yung 2 slot na yan, kunin nyo na po. Register po kayo sa mga kabataan paglabas po or pagkatapos po ng ating Sunday service. And pwede nyo na po tayong magbayad din. Yung mga kabataan po ang kokolekta po ng ating registration fee. Kaya po muli magkita-kita po tayo. Ayan, sige, tuloy na po natin. Presider po next week, February 18, si Sister Emmy Melendez. And prayer for the tithes and offering naman po si Brother Boy de los Reyes. At ang ating flower bringer naman po ay ang Melendez family. Purihin ang Panginoon. At kung wala na pong, mayroon pa rin po palang announcement, Youth Fellowship next week, February 18. After po ng service natin, 12 p.m. to 2 p.m. sa conference room po iyan gaganapin. At kung wala na pong iba pang announcement, muli tinatawagan po natin si Pastor Archie para po sa ating closing prayer and benediction. Papala ang gabay po at patnubay ng ating Ama. Muli, Ama, maraming salamat po sa araw na ito na kami po'y uuwi, busog, at inihahanda nyo po sa muli nyong pagparito. Nagpapasalamat po kami, Panginoong Ama, tinihingling po namin na maging malusog po ang kalusugan ng lahat ng amin pong mga kaanak, ang amin pong asawa, ang amin po, Panginoong Diyos, na kapitbahay, kaibigan, kaopisina po. Nagpapasalamat din po kami, Panginoong Ama, dahil mamaya po ay makapag-fellowship po kami at patuloy po na madama ng bawat isa ang tunay po na agape love o ang pag-ibig ng Diyos na Kanya pong pinantubos sa aming mga kasalanan. Kaya po sa umagang ito, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, Panginoon, kiniklim po namin ang sinasaad po sa Aklat ng Bilang. Doon po, Panginoong Diyos, sa Aklat ng Bilang, sa sinabi po ni Moses, Panginoong Ama, pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gayon din po ang sinasabi sa Aklat ng Awit ni Haring David, Panginoong Ama, taglayin nawa po ng bawat isang naririto ngayon at nasa online po, Panginoong Diyos, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the mighty place of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. Patuloy po natin ang awitan ng ating Panginoon. May our homes be filled with dancing. May our hearts be filled with joy. May injustice bow to Jesus. As the people turn to pray. From the mountains to the valleys, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear our singing, fills the air. Fills the air. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah! Magandang umaga po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! 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 From the mountains to the valley, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear us singing. Fills the air, fills the air.